Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Heto, naku po, napakainit na naman mga kaibigan nitong ating tatalakayin. Arnie Tevez, kapag ginuli, malalaban. At itong mga Tevez, muli tatakbo diyan sa Kongreso. Laman nun ang video na yan mga kaibigan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, ninaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang vlog na ito at nang sa ganun po lubos nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Minsan ma'am, naiisip namin sana yung paghinuli ng laban at napatay na rin para parang amano sa tayo. Bluff lang naman niya yung una na kunwari wala naman siyang kaso pero ayaw niyang umuwi. Ngayon, we are really hoping na talagang mahuli, ma'am. Talagang mahuli. Meron ho ba sa kabila naman, kunyari yung nagpapakita ng interest no, na lumaban sa posisyon ni ex-Congressman Tevez, sa side naman ng mga Tevez? Meron din. Ay, meron yan. Meron yan, ma'am. Kami, in our belief, they will not take this sitting down. Yeah. If you will study the nature of businesses that they have, it would always require power. Yung sabi nyo, dalawa yung tatakbo na side ni ex-Gov Dagamo. Sino ho yung dalawa? Pwede ho bang malaman kung sino? Hindi, i-ano muna natin, hayaan muna natin na makapag-usap ang lahat. I would rather na sila muna mag-uusap-usap at kami muna, pag-usapan muna namin. Basta ang concern ko lang talaga, dapat anyone, because both these people naman, they are good people and they have been a big help to the governor when he was alive and when he was struggling sa mga challenges ng governor. And ayoko naman na mapunta tayo sa point na mag-i-endorse tayo ng isa sa kanila. O mga ganun. Oo, kaya hinihintay ko lang talaga na there should only be one in the team who will run opposite whoever they might feel. Okay. Para talaga we can go all out in our campaign kasi kakailanganin din po yun eh. Meron ho ba sa kabila naman, kunyari yung nagpapakita ng interest no, na lumaban sa posisyon ni ex-Congressman Tevez, sa side naman ng mga Tevez? Meron din. Ay, meron yan. Meron yan, ma'am. Kami, in our belief, they will not take this sitting down. Yeah. If you will study the nature of businesses that they have, it would always require power. Kaya alam namin yan na they will really field someone and do their very best also to retain the position to whomever they would endorse. Kaya nakikita namin na hindi talaga maganda na watak-watak yung sa team ni Governor. There has to be only one candidate that we will be fielding. Yeah. Pero sa mga iba pa po dyan, kasi right now is like there's a side of the Degamos and then sabi nyo nga, medyo talaga namang rin yun, na talagang meron din sa side ng mga Tevez na tatakbo dyan. How about somebody or another na iba na hindi sa side ng Degamo, hindi sa side ng Tevez? Meron na ho kayo narinig na gano'n. Parang bagay neutral siya, yung nasa ibang siya. Parang wala pa naman po. Talagang it will be Tevez Degamo again if ever. Wala pa naman po, but it is very easy to tell this one is malalaman po talaga kaagad. Pero so far yung sabi mo na neutral na parang wala pa kaming naririnig. Yung mga naririnig naman namin mostly are really aligned with them and are vocal and strong supporters of their administration. The same also with us, yung mga kagrupo na rin namin na pag siya yung tatakbo, alam kaagad na sa team ni Degamo yan o sa team ni Tevez yan, ganyan. Si Congressman Tevez po, according to sa side natin ng government, prosecution, umabot na po ng 31 cases ang na-file as of today, no? Kasi nadagdagan pa ho di ba? Yes po, 29 yung nadagdag sa dati 3, ngayon 31 na. So ganun nung karami, plus the factor of course na is already proclaimed as a terrorist under the anti-terrorist law. Yung kayo ho ba ay may nakikita pa na
mapapauwi mismo si ex-Congressman Teves para harapin ang mga kaso niya? Meron ho ba kayong nakikitang ganon na maaari na siyang makauwi or lalo na parang tatingin? Tingin ko talagang magdo-double time ang government to look for him this time. Bluff lang naman niya yung una na kunwari wala naman siyang kaso pero ayaw niyang umuwi. Ngayon, we are really hoping na talagang mahuli, ma'am. Talagang mahuli. Yeah. Pero sa tingin nyo lalong mawawala ka. Kaya nga, minsan ma'am, naiisip namin sana yung pag hinuli ng laban at napatay na rin para parang amanos na tayo. Tapos Okay, alright. Yan na po mga kaibigan. At napanood nyo ang counting video clips. Sa ruling po ng video na yan, dami po ng pinahiwatig. At ika nga po itong si Mayor Janice Digamo. Shoutout sa iyo, Mayor Janice Digamo. At Ma'am Pilita at Sir Angelo. Shoutout po sa iyo. Ipahintulot, maraming salamat sa paggamit po ng inyong counting video clips. Eto, nandito na naman po tayo mga kaibigan, live na live. Nako po, maraming kabang-abang mga kaibigan, madami tungkol po dito sa kaso po ng Digamo case. Talagang kumusta muli? At smile muna tayo, smile. Palakpakan. Ayan. Maraming salamat po. At ito, dire-diretso na po tayo. Yung shoutout natin ay diyan po sa bandang gitna. Mga kaibigan, tabangan nyo po. At sa mga may karawan. At dito nga po, ay talagang ito muna ang ating dakuan na talakayin. Itong sinasabi ni Mayor Janice Digamo na pwedeng manlaban ito. At saka pag naglaban nga, pag inaresto itong si Arnie Teves, ay tatalakayin po natin. At kasunod po nito, itong kinatigan po ng COMELEC na gaganaping special election diyan po sa Negros na ika nga po mainit na ipinagdidebatihan ngayon sa social media na ika nga po kampo ng Digamo at itong ika nga kampo ng mga Teves. Nako po, magandang pagtatalakayan. Dito muna tayo. Bago tayo pumunta ron. Nasaan na kaya si Topacio, mga kaibigan? Marami ho naghahanap dito kay Topacio bago tayo pumunta doon sa ika nga po pag-aresto. Nasaan na kaya si Topacio? Wala na rin si Pumelo. Hindi na nagbibigay ng public opinion si Pumelo sapagkat alam naman niya ay puro talo Kung mapapansin natin talagang itong dalawang abogado na ito na walang kampanilya. Pumelo, Attorney Pumelo at Attorney Topacio talagang dati pagharap sa social media ay grabing manindak Ngayon hindi ho sila makapanindak dahil alam ho nila na talagang sila po ang kanyang kliyente ay shoot na po diyan sa kulungan pag lumabas po ang warrant of arrest. Napadaanan po natin. May nananawagan sa iyo, Attorney Pumelo at Attorney Topacio, taong bayan, hinahanap ang inyong kalukuhan. Ay puro namang kalukuhan, di ba? Sapagkat yung po mga sinasabi nila, pinapakalat sa social media, ang akala siguro natin, taong bayan, ay hindi po natin kayang intindihin. Ang akala po siguro nitong dalawang abogado na ito, ay basta na lang po tayo maniniwala. Ano tayo, tanga? Di ba? Diyos mio, mahabagin. Diyos ko po, Rodi Manlaber. Neto! Nako po, dito na naman tayo. Sa ika nga po'y pag-aresto. Ay wag po kayong masawa mga kaibigan. Na ika nga po'y pag-usapan natin to. Ay uunahan ko na po kayo. Talagang ito ang dapat pag-usapan talaga. Dahil ang kaso ay nasa korte na. Ito po ay yung pinag-uusapan po nito. Ay totoong hakbang na mangyayari po pagdating po ng kinabukasan. Katulad nga po ng sinasabi ko dati, ilang tulog na lang po to. Hindi po tayo nagbibigay ng eksaktong oras, eksaktong araw kung kailan po ilalabas ang warrant of arrest. Kaya't wala po dapat ibang pag-usapan natin dito, kundi ang talagang nalalapit na pag-aresto. Kahit nga diyan, tingnan nyo Sa ruling ng video, napanood nyo naman
ang laging binabanggit ho dito ni Mayor Janice Digamo ay itong paglabas ng warrant of arrest at pag-aresto. Mga kaibigan, talagang napakalapit po sa tunay na katotohanan ng hustisya pag yan po ay nilabasan na ng warrant of arrest at pag naaresto na, mga kaibigan. Palakpakan! Ay dito pa lang ho tayo sa pinag-uusapang pag-aresto at paglabas ng warrant of arrest. Mga kaibigan, ay tuwan-tuwa na po ang taong bayan. Ay kahit ako po talagang kahit tulog ho ako ay umi-smile. Isipin mo yon, kahit tulog ako ay umi-smile kapag ika nga po ay naririnig ko ang salitang warrant of arrest na lalabas na. Simply because yan po ang ating pinaglalaban di ba? Wala po tayo ibang hagad dito kundi justisya. Kaysa naman ako nananaginip ng gising. Di ba? Alin ang pipiliin nyo? Tumatawa habang natutulog kapag nababanggit ang salitang warrant of arrest para maaresto itong leader ng terorista na si Arne Tevez. Alin ang pipiliin nyo doon? Itong nananaginip ng gising ang abogado na ito at saka si Arne Tevez. Diyos mio, mahabagin. Talaga, di ba? Tayo ay nandun lang po sa ikangay malapit na sa katotohanan. Disclaimer lang. Ito pong tinatalakay na ito katulad po ni Mayor Janice Digamo, nagpahayag, hindi pa po nangyayari. But, tandaan po natin, isang araw magigising po tayo. Yan po ay mangyayari. Katulad po din itong ating tinatalakay, mga kaibigan. Hindi po nangyayari ngayon. But, paggising po natin sa isang araw, yan po ay mangyayari na. Datapuat nasasabihan ko po ito. Itong ating mga magagalang, sabihin nating magagalang at walang hiya na mga basher. Ang laging sinasabi, ay yan lagi ang ikanga po pinupunto ng lahat ng kakampi sa Digamo case. Malapit na po daw po maaresto dahil lalabas na ang warrant of arrest. Ay sila po'y nagagalit na sabihan ganun Nagagalit po sila na ikanga po'y marinig ang warrant of arrest. Talagang masakit nga naman sa kanila. Masakit. Tanggapin po ang katotohanan, mga kaibigan, sa mga taong hindi po naniniwala sa katotohanan. Datapuat, at lalong-lalo na po itong abogado ng mga Tevez at lalong-lalo na po itong terorista na si Tevez, lalong-lalo na po lahat ng kampo ng mga Tevez ay masakit po sa kanilang marinig ang salitang warrant of arrest. Ganyan po kapag ika nga hindi naniniwala sa katotohanan, mga kaibigan. Hindi po tayo nagmamalinis, mga kaibigan. Hindi po tayo nagmamalinis. Tumitingin po tayo sa ika nga po kung ano nga ba ang kasunod na hakbang ang mangyayari dito ayon po sa ating pagsasaliksik sa ruling po ng ating ika nga'y batas, mga kaibigan. Hindi po tayo abogado. Sinasabi ko po yan dahil mayroon po tayong binagbabatayan. Datapuat ngayon ang tinatalakay natin pag inaresto ito at nilabasan ng warrant of arrest. Mga kaibigan, ito si Arne Tevez. Katulad ng nasabi ni Ma'am Janice Digamo, kagalang-galang Mayor Janice Digamo. Ay, hindi po natin masisisi ito kung sasabihin niya. Sana manlaban na lang para manos na kami. Dahil pinatay din niya ang kanyang asawa, ibig sabihin niya. Yan po ay ikangaya sumasagi sa kanyang puso at isipan sapagkat yan po ang tunay na mangyayari, mga kaibigan. Hindi man tunay na mangyari pero malapit ito sa katotohanan. Bakit po natin masasabi yun? Bakit ko masasabi yun? At nasasabi ni Mayor Janice Digamo? Kapag hindi ho ito nagbago ang takbo ng utak nitong ikangay tinaguriang terorista na si Arne Tevez. Dahil alam niyo ho, pangitan-pangita naman. Ay grabing yabang pag umaharap sa social media. At yung mga kung isa sa puso niya, yung mga nangyayari dati na ginawa niya di umano noon siya nasa kasalukuyang inaabuso ang kapangyarihan. Kapag muling sinaisip niya yon,
At ika nga po hindi niya tinatapon, iniiwanan. Pagdating po ng sinisilbihan siya ng warrant of arrest. So wala pong posible na manlaban nito, mga kaibigan. Kung siya po ay nandito sa Pilipinas, mga kaibigan, iti-twist ko, kung nandito siya sa Pilipinas, but kung siya po ay nasa ibang bansa, hindi po ito makakapanlaban, mga kaibigan. Paano ito makakapanlaban? Saan ito kukuha ng armas doon? Wala po itong power na ika nga po lumaban sa ibang bansa dahil alam po natin wala itong kapasidad sa panahon ngayon na kumuha ng anumang armas dahil siya po ay nadeklara na bilang isang terorista. Bagkos ito po ay napakaliit na ng mundong ginagalawan. Hindi po natin maaalis ang senaryo yung ganyan na ito ay baka nasa Pilipinas, baka lang po. Hindi rin po natin maalis ang senaryo na ito ay baka manlaban. Inuulit ko po, wala po itong kapasidad na manlaban kapag nasa ibang bansa, mga kaibigan. Kaya kung ito po ay nasa Pilipinas, pwede po itong manlaban kapag inaresto. But ito po ay medyo hindi pwede nating paniwalaan itong sinasabi ko na nasa Pilipinas sapagkat kumpirmado po ito ayon sa Interpol ay nandiyan po sa ibang bansa. Dahil sa ika nga po, yung DOJ ay ang whereabout po nitong si Arne Tevez ay nandiyan ho. Sa ika nga po, ibang bansa itong si Arne Tevez. That's why, lagi ko pong sinasabi, wag po nating ihambing itong kaso na ito sa iba. Kung yung ibang kaso po na nagdaan ay mayroong warrant of arrest na hindi nahuhuli, wag po natin itong ika nga po i-compare. Napakalaki po ng pagkakaiba. Dahil ito po ay monitor sa pamamagitan po ng passport ng ika nga Interpol. Ang Interpol po ay may kaugnayan diyan po sa DOJ. Bakit ko po naulitan muli po ito? That is the way. Ito po ang way kung paano siya mabilis maaresto, mga kaibigan. Kaya tinuulit ko po, hindi pwede natin ihalin tulad ito. Hindi pwede natin sabihin bakit yung iba may warrant of arrest hindi naaresto. Iba ito. Itatakpo natin sa bato, mga kaibigan. Okay, alright. Napadaanan lang po natin, mga kaibigan. At dumako na naman tayo dito sa ika nga po eleksyon. Nako po. Nandito na naman tayo sa eleksyon. Alam nyo, napanood nyo naman po ang ruling ng video diyan. Ay ito nga. Nasabi dyan ni Mayor Janice Digamo na posibleng tumakbo ang kampo ng mga Tevez, may patatakbuhin o posible itong si Henry Tevez san tumakbo, mga kaibigan. Hindi man nasabi ni Mayor Janice Digamo na tatakbo si Henry Tevez, but kalat na kalat po sa kanyang media platform, lalong-lalo na po itong si Tevez, si Henry Tevez, ay pwedeng may nagpapahiwatig siya na tatakbo ng ika nga po isang congressman, mga kaibigan. Ang tanong, qualified ba, mga kaibigan? Yun nga ang problema, di ba? Ay ito ay pwedeng tumakbo at wala po pwedeng magharang dito kay Henry Tevez bilang congressman, mga kaibigan. Sapagkat kinatigan na po ng COMELEC na magkakaroon po ng special election diyan po sa Negros na papalit po diyan sa pisto na bakante na pinatarsik na congressman na si Arne Tevez. Dating congressman. Pinatarsik po yan na congressman. Papalitan, no? Gaganapin po ang special election. Pwede yun, tumakbo ito. Ang tanong, ay sintido ko muna lang dito Kung dadaanin sa parehas ito, ang labanan at maglalaban ang kampo ng Tevez at ang halimbawa itong si Henry. At kahit pa sinong patakbuhin dyan ng mga Tevez at itong Digamo, kung dadaanin po ito sa fair na laban, ay wala pong panalo ang kampo ng mga Tevez, mga kaibigan. Pwede pong mangyari yan, mga kaibigan. Ay, ngayon magtatanong ang taong bayan, bakit tatakbo ay isa ng terorista? Ayun nga po ang wala tayong magagawa po. Sapagkat ang sinasaad po, kapag ikaw ay tumakbo, ang qualification lang po dyan ay isa kang Filipino citizen at marunong kang bumasa at sumulat. Ano pa ba ang qualification? I'm sure, I'm very sorry kung nagkamali ako sa mga qualification na
Basta wala po, ibig kong ipunto dito, wala po na ikaw po pwede magpigil ngayon ng tumakbo diyan kay Henry Tevez sa politiko ngayon. Pwede po siya dahil hindi po sakop ng pagiging terorista. Ay ika nga po hindi ka patakbuhin sa pagdeklara sa kanya ng isang terorista na hindi ka patakbuhin sa politika. Ang tanong, tama, kung tamain ka nga, hindi mo ito tatamain eh. Hindi mo ito tatamain talaga eh. Kahit tumakbo, si Henry Tevez. Hindi po ito tatamain. Maniwala po kayo. Okay, nandun na tayo. Tumakbo nga. Hindi rin po ito makapagsilbi kung halimbawa tamain. Dahil ito po ay makukulong eh. Dahil lang kaso po nito, hindi man ito napasama sa Digamo case. At hanggang ngayon po ay nag-aantay pa tayo ng complete details dito na magagaling sa DOJ kung bakit hindi napasama ang pangalan nito sa Digamo case. But, diyan po, sa ika nga po ay kaso niya na kinakaharap na subject for resolution din sa mga high power na mga illegal possession of firearms, pampasabog na nahukay po diyan sa kanyang nasasakupan. Yan po ay subject for resolution na. Mga kaibigan, mag-iintay rin po tayo dito ng warrant of arrest para ma-aresto. At lilinawin ko po, yan po ay Nobel din. Hindi ka pwedeng makalaya, pansamantalang makalaya, habang ika nga po nililitis ang kaso. Kasama po dito yung si Axel Tevez at saka Court Tevez, yung dalawang anak niya. Ni Arne Tevez, kasama po diyan sa illegal possession of firearms. Yan po ay Nobel, inuulit ko. At ito po ay may kapurusahan din na habang buhay na pagkabilanggo. Kaya kung hindi man siya mapasama dito sa kasong Digamo case, ay diyan po, ika nga po sa illegal possession of firearms at mga pampasabog, kasama itong dalawang anak niya, ay magdudusa po itong mga ito pag nahatulan, mga kaibigan. Ang tanong, ipalumagay natin isang senaryo, tamain ito nang ika nga isang senaryo pero alam ko hindi po ito tatamain pag nagtakbo ng congressman itong si Pride Henry Tevez. Ngayon isang senaryo, kapag tinama, ito ba ay makakapagsilbi sa kanya nasasakupan? Dahil ito po ay lalabasan ng warrant of arrest. Ang bagsak po nito ay kulungan upang pagdusahan ang ika nga po ay pinupukol sa kanyang mga kaso. Kasama po itong dalawang anak ni Arne Tevez, mga kaibigan. Hindi po tayo nag-iimbento, mga kaibigan, dahil ang kaso po nito ni Axel Rosa, ni Axel Tevez. I'm sorry kung nasabi kong Axel Rosa, Axel Tevez. At itong si Court Tevez. At itong si Pride Henry Tevez, magkakasama po yan kinasuhan ng illegal possession of firearms, illegal na talagang mga pampasabog na mga high power. Kinaso po diyan. Inuulit ko po, Nobel recommendation po yan, mga kaibigan. Kaya sama-sama po sila sa kulungan. Kung hindi man napasama ang pangalan nito sa Digamo case, eh diyan naman po, ika nga po ikakarapin niyang kaso ay life sentence din po habang buhay na pagkabilanggo ang kakaharapin po dyan. Kung mapapatunayan ng beyond reasonable doubt diyan po sa korte, mga kaibigan. Kaya tinuulit ko po, kahit tamain ito, ay hindi po ito makakapagsilbi dahil kulungan po ang bagsak nito. Pag-aristo ang bagsak nito si Pride Henry Tevez kung sakaling tatakbo, mga kaibigan. Isang senaryo lang po yan. Inuulit ko. Dahil talaga namang hindi po tatamain to kung tatakbo lang po ito, mga kaibigan. But anyway, isang senaryo po natin yon na malapit sa katotohanan. Sapagkat hindi po natin inaalis ang posibilidad na tumakbo po itong si Pride Henry Tevez. Sapagkat katulad ng nasabi nga, kailangan ng power nito sa kanilang pamilya, sa kanyang negosyo, na ika nga ginagawa niya nila noon. Na power, pag-aubuso ng power. That's why, pinipilit nila na ibangon muli ang power, subalit hindi na po magtatagumpay, mga kaibigan. Data po at sa ngayon po, kita nyo sa page nitong si Henry Tevez, nagpapanggap na isang farmer, niyayakap po ang mga farmer. Ang sagot naman nitong ika nga si Ma'am Janice Digamo, si Mayor Janice Digamo, ay nako, hindi nahiya sa sarili, nagpapanggap na farmers, ay ikaw ang pumapas lang di umano sa mga farmers, nangaagaw ng lupa sa mga farmers.
Ayon po kay Mayor Janice Digamo. Kasi kung makikita ho dito sa mga post ni Fred Henry Tevez ay nagpapanggap na ika nga po isang farmers magsasaka niyayakap sa harap ng kamera sa larawan ng mga farmers. Diyos ko po, Rode, mahabagin, malabirin. Ay samantalang ito pong mga farmers na ito may sinumpaan sa laysay diyan sa Senado na hearing na sila po ay biktima ng pang-aagaw ng lupa. Sila po ay biktima ng mga tibes ng karahasan. Silang mga magsasaka. Ba't makikita po mo ngayon nagpapanggap na farmer? Impostor! Diyos mio, mahabagin. Okay, eto, bago tayo magtapos, huwag natin kalimutan bilang pagpupugay sa ating mga nagbibigay ng public opinion. Shoutout muna tayo. At dito, shoutout kay Wilma Cadusel. Yan ang inabangan ko, ang warrant of arrest ni Arnie Tevez para matapos na ang patayan sa lugar namin. Maraming salamat, Wilma Cadusel. Shoutout. At dito, tapos may vlogger pa rin na kumakampi kay Tevez. Lahat naman ng kahiyupang ginawa niya ay alam at alam ng buong Pilipinas. Lalo na dito sa Negros, galing kay user. Maraming salamat sa inyo. At dito pa, nagdiriwang po ng karawan. Ngayon, happy birthday, Jan Rio Pastrana, Dugudog, more power and your God bless watching in Pasig City, Iloilo. Pasig City, Iloilo, God bless. Ayan, maraming salamat po si Randy. Buwal kay dito kay Sheila. Maraming salamat si Randy sa inyong pagbibigay at makatotohanan impormasyon sa iyong YouTube channel. Okay, maraming salamat din po sa inyo. Ayoko na magbasa ng para sa akin. Baka sabihin nyo lang pinupuri ko ang sarili ko. Ang binabasa ko po yung video against sa akin. Wala akong makita, di ba? Okay, at sa lahat po ng hindi na shoutout sa susunod kong mga vlog, mag-comment lang po kayo diyan sa comment section kung sino may karawan. Diyan po, mag-comment lang po, tayo po bibigyan ng daan para mabate. Eto po, maraming salamat po sa inyo. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, huwag po natin kalimutan magbigay ng public opinion. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye!